the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever pleads and leads with me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, I pour a look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Beholding there the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Papa po natin. Manatagitang namin, mawaragi. Magkumagitang. Diyos mi nga minaggalalo, minagindento. Diyos nga masanto, nerulay ka ako, awan to kagitang. Marayarayaw ka, Lord. Lord, pagbalo kami, sikaw man na Lord ako, nangampun Lord, tani kami sa ngawing akong gag, Lord. Tapian na imi ka Lord man ako dayarayo ang imi Lord ako iyon dodo ingagam nga ako. Tani kami Lord ako nga matarad day madayarayo ni ko. Irolwan na kami ako. I Espiritu Santo kari mangirolo ni kami bukatam mo Lord. I puto no mi pangalippawa mi Lord. Tapian na iuhobog mo Lord ira ako nga ginang. Ay may malipawa mi ako anaging bendisyon ang mo Lord dalaw irang obogong tagifuto mi tapian na may apply mi Lord God nagkagagaw ako mapatuloy mi bendisyon ang mo Lord ako ngaming partes na padayaw mi pati ikansyong Lord irang kansyon ang mi parik na pang Lord tumakati ako tatro marayaw ka Lord tayo namin itasal mi tangagan na iyako ni Jesus. Amen.
Patuloy tang manaddag o waragi ira. Pero ta keditig na uhog na iya ako. Ang katatang yung Bible tang taawit 128. Kundi kayan na uhog na yako. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay matakot. Ang maalab na naisin sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya't maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. At bagong tanim na olibo sa may apang ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Zion, magpapala nawa ni Yahweh ay tanggapin. At makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin. Nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Amen. Just a puga bitang aming waragi ira. Marayaw iya po, targatamana po taweta teplo na taitam dayawang iya, through takakansyon ira. Ngaming itam po makipakansyon. Sa piling niya ay ligaya, puno ng pagpapala, hindi mangangamba. Lahat ng
Iyafu, patulitan po iyakan siya na. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ng alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Noon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ng alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Marayaw Iyafu, patulitan po iyakan siya ng waragi ira.
Amen. Marayo iya po ragira, idatang po tumasikang po iya po. Nasa kawe po, i-welcome daw po ikatagitanday. Marayo iya po, ipapatang po iya po, ragi ira. Ala, sa ngawe po,
Sini po mang maya o may mang share ta goodness na iya po ta life na. Ang ating siman. Hello. Yun, praise God kasi nandito tayo lahat para mag-praise na naman sa Kanya. Una sa lahat, agyaman na kiniapo ta during my OBT. Ado naranasak, temptation, kahirapan, sickness, homeless, lahat ng yun napagdaanan ko. Pinaranas ng Panginoon pero may strength siyang nilagay sa puso ko kasi yung mga iba may nag-quit, ganun. Kasi sayang yung mga 3 months pa lang, may nag-quit na hindi nila kaya yung trabaho maging sa malalaking swell. Kasi parang lulubog na yung barko. Doon sila November 18 ajay pinagsakay ko ajay pinaka memorable kanya kasi tanda niya kami nga lumnit kasi amin nga pasahero kada truck. Parang alanganin kami nagbiyahe da kasi during that time may bagyo ganun, pararating na bagyo ganun. Praise God kasi mandi na ipalubos nga da mangyari kanyami. Safe kami mitang nakaawit voyage namin. Tapos yun. During my OBT, ay kwento iti dadto mga nag-OBT. Mandi da maranasan dagay masalamuha dati kapitan. Kasi matataas na yun, mga matatao ngayon, mataas na tao, mga rangko. Pero, alam mo ba, Jay, paranas ni God kanya? Alam mo, Jay, kwento ni Shadrach, Meshach, tapos Abednego. Kasi di yung paranas na kanya, abay may baka, Jay. Kasi, siyak lang iti kabasitan, dyan talima. Na nagkakadwa nga na pag-OBT, nagkakadwa nga taga Isabela. Tapos, other nga, religion, mga religion. Tapos other nga lugar kasi jay. Ato kami nga nagduduma nga lugar. Tata siya iti napili iti kapitan nga agi daulo iti ka grupo. So sa iti pinagbalinda nga TA pero awan iti vocabulary nga aging TA nga mangunay ta grupo. Pero siya iti pinili tapos imbotos da iti kadete. So igim ko nga kadete 26 sa agaramid nga sa agaramid ti papeles mas ti ko ijay ti work ko is papeles kasano agurnos iti papeles ti barko ta no makapag-travel kami ti voyage mi. So ajay during mga talo nga 3 months na nakalipas pinangato dak iso di kadwa iti kapitan kadwa ni kapitan Master Maritime. Nagyay nga tattao, matataas daw ko naman. Madim basta-basta makausap kasi. Pero praise God kasi siya iti intalikan na nga makausap sa pagtalikan na pangiyawatan na susi mapanak pa ita staff house na. Kasi siya ipaparamidan da amin di ko. Agaramid kami iti letters. Voyage letter kasi siya iti ipaparamidan. Pero bagok na amon ajay, hiningi kinigad iti iti karunungan na. Tanong maaramit ko ajay. Bagok maaramit ajay, iti guys, iti ni Lord. Kasi during ajay nga pagkuwag OGT, madik talaga tanggapin iti aging TA kasi awan ti vocabulary nga aging TA. Team Assistant Leader, sikap katalik iti shipboard training officer, crewing manager. Sika iti mangi daulo mangi ship familiarization iti barko. Sika iti mangi ship tour no ada iti baro nga sumampa. Ajay maaramid ko jud. So kailangan review. Kailangan nag-review kasi ano mangi ship familiarization ko isuda. So, ajay guidance ni God itlaing tapos hindi na katalinuhan din ko talik siya iti pinagtalikan da jay tata kayat nga pabalikin jay aming kayat nagpabalikin iti bagong agawid yung pag-aandak nga kung gusto mo bumalik
magsabi ka lang ko na chipmate ko ni Madam Jane. So aday, thank you nak maninin at aday ti opportunity kas din namang ibaga kanya. Pero ito yung nasip kumamit is a containership kasi ni Tito. Ayaban nak maninin pero amo no papanak pero kinagad talaga itay ko kanya na no anto iti mo una o ano. Kasi mas the best yung plano niya. Ori plano no man din na kanya ko man. Anta ajay naranasak ajay kasi that decision ko at taging soldado ko man. Pero maliknam na maing tilada pag-apply edi nag-enroll ako. Ilaga na yung SU. Nagsoldado ka nakasoldado ka. Kata kawayan. Kata agawin na napatak diya iji ko. Ninturturong namin na ako iji ikat. Tapos nasiri ko aja di kamo na siman gayam aja. Nagdarak lang pagbayad na kasi nga. It nabigla na kaya first year ko pilaing aja, first year college. Second sem, baka di na makatuloy kasi kuha ngay, awan pera kasi talaga. Pero iba ko man kasi dalawang beses na ako nag-promissory note na hindi ako makabayad ng tuition, gano'n. Final exam na. Pero ito ang mapan ko ibaga, tadjuk pa. Pati ni tatay ko, ang sakit na lidi eh. Dua iti pagpapananti pera mi. Mapan hospital, mapan iti school ko. So, quit na ko maidya iti. Tatay iba ka niya na nagan na ko eh. Quit na ako. Withdrawal pa iti enrollment ko sa bali course na. Tata. Kaya mapangkalat ka na bayad ka, ibayad mo natin. Hindi na pa na. Kasi iba ka hindi naman lang Judith. Quit na ako. Diyan na imbaga nga naalan ng scholar. So, andyan nakapagtuloy na hanggang data. Scholar iti nagpagkwamit lang kanya. Kasi naawan na ajay, awan. Mandi na nakapagtuloy. Kasi kaya ng dananay ko kit tuition ay allowance lang kasi allowance pa man di pa yun nagpo eh. So ako working student na inta restaurant ni Kuya KJB. Kasi ajay libre iti makan. Anos lang. Tapos tiwala. So ajay balik tayo jay OGT. So ajay nalpas mga sinabo. Di ka mo natin plano na ata. So sa ipapa lang nagay papeles ko data. Gurnos na lang papeles ko. Umuno ka sana di pa papel. Ay, trust lang kanya. Marim walwalain ata papakinakim mo na makaya mo na sentimo. Kasi pagsubok, di ba kanya-kanya tayo hindi dadalan na, hindi pagturungan na. Hindi tayo amo na nag-iintid na pababa, pataas. Dapat mapagdaanan mo yung bagong masuccessful yung iba. So iba nga, tas kada agawin at iba nga na pasalubong. Nag-OGT lang antis. Lola, aumpay lola. Tiyan mo da, daswal dukit aumpay. OGT na dyan na antig na. So experience. So, ano at dan ito mga sila, pumadik ka malibatan ko naman. So, okay. Praise God kasi na next level na naman yung chapter ng kwento, ng buhay ko. So, yun na. Praise God kasi nakauwi din ako ng safe and sound. Yun. Ora na paibit na lang hindi kakikita kami na nanay ko. Basta, So, yun. Praise God kasi nagpapatuloy pa rin tayo dito. So, yun. Amen. Ay, tisaltam no ni iplano na Diyos para ta life ni Raymar. Kinalaguyari kansyong to heart of a servant. Not my will but yours be done. Kinayaf. So, yari sinipaga po imaya umay tayo tayafo. Si Fidel. Balo tak kawa buat balo tak kare kasi safe and sound na ako nakauwi sa Isabela ang kakuta Pangasinan karo nga pagsumok kinaya na ako tapos na rin
Nadasalta. Tapos di yung madabuli yung dari. Tagkuha trabaho. Tapos nadasalta nung makalubeta. Tapos yari nakalubeta. Nabalo ka ni Lord. Yari lang po. Amen. Amen. Marayang iyapot. Protection na ka ni Fidel to limlipe daw ito Isabela. Sinipaga po imaya umimatayaw te yafu. Gapaga po. So, naawandang, ginatan labi po itaday to kansyong nagay ng mensahe. Marayaw iyafu. Ipopot ng po eh. With my heart in pieces and found a love with healing in pieces. I turn to you, put everything behind me and found a love that makes all things new. Drowning in my questions and found a God who holds all wisdom. And I trusted you, put them on the ocean. You pulled my head along the way, 'cause you're the God of all my days. Step by step, you make a way, and I will give you all my praise. My seasons change, you stay the same. You're the God of all my days. I wander in the shadows of the night, relentless keep your shoes. I take from you, haunted by my failure, and found the God whose face overseas. I fell on you, lost my weakness, and found the God, the lifter of my head. And I worship you, and felt right beside me. You're the reason that I see, 'cause you're the God of all my days. Each step I take, you make a way. I will give you all my praise. My seasons change, you stay the same. You're the God of all my days. With my glory, God, you are my stillness. In my searching, God, you are my answer. In my blindness, God, you are my vision. In my
fishes, in my bondage. God, you are my freedom. All my days. Diyos na fugag bitang namin, huwaragi. Manatag itam, ikakwatan ni ugobog na Yafo. Ugatatam i Biblia tam ta Mateo 13, Matthew chapter 13. Page 16 tatong ta 17 ko na page 17. Bibigatan imamega fruta verse 24. Ang talinhaga tungkol sa mga damo at trigo. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sulugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Itang verse 36. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway ay naghasik ng damo at walang iba kundi ang kaaway na naghasik ng damo at ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Makimalo ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo.
nagpapasalamat, nagpupuri, at inaamin namin sa iyong harapan ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At hinihingi namin na sa iyong dakilang awa, kami po ay patawarin mo, linisin mo kami, Panginoon, upang maging karapat dapat kami na tumanggap ng pagpapala ng iyong mga salita. Gamitin niyo nawa iyong abang lingkod, Panginoon, sa kanyang kahinaan, upang ang iyong kalakasan lamang, ang kalakasan lamang ni Kristo ang maihayag sa pagbabahagi ng mga turo ng iyong mga salita. Nawa, pangunahan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang magbibigay ng katalinuhan, na siyang magbibigay ng kapangyarihan sa iyong mga salita upang ang mga ito ang siyang magturo at magpabago sa amin. Nawa, Panginoon, ipahintulot mo ng bawat isa sa amin ay pagpalain ng mga prinsipyo na manggagaling sa iyong mga turo. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang naparito kami pakinggan ng iyong turo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, ito pangitang. I-title na message ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin ngayon ay ang The Great Contrast between the sons of God and the sons of perdition. Manawag to padtuman na anak na Diyos ang anak na kontra. Tinalawag nga lima na padtuman tayo Lucano. Pagdumaan biglang ayan. Tinalawag na pagdumaan ti anak ti Diyos ken ti anak iti Diablo. So, all to point to kaya ko ibilay tan ni kamo. Mayan nung tuweta tuddo niya po Jesus. Ay manawag to paningan na tinalawag nga pakakitaan iti pagdumaan ti anak ti Dios ken ti anak ti Diablo ket iti yung origin nila, no, kung yung pundasyon ng kanilang pagkakapili at pagkakatawag. Kasi ang sabi ng Panginoong Yesus dito sa talinghaga na itinuro niya ay maliwanag ang pagkakaiba ng trigo at damo. Manawag ikasingan na napadduman na trigo takaddo. Ang sabi niya, kasi hindi na natin kailangang ipaliwanag pa ito ng mas maliwanag kaysa sa pagpapaliwanag ng Panginoong Yesus. Kasi pinaliwanag na niya mismo sa kanyang mga alagad. Ngunit bago yon, ay tingnan natin ang isang pagpapatunay bakit ginagamit ng Panginoong Yesus ang talinhaga sa kanyang mga pagtuturo. Sa katunayan, sa mga earlier chapters ng Book of Matthew, ay hindi gumagamit ang Panginoong Yesus ng mga talinghaga sa kanyang pagtuturo. Noong inatang chapters 1 to adde taweta 12 na Matthew ay awangbi to parable to mituddo na. Panawayan na tigay day taweta yore sa bunga nakikilala na muna Mata chapter 12. Ngem ipinaka-emphasis na ni Pamegafo na kung saan siya nag-umpisa na gamitin ang talinhaga sa kanyang pagtuturo ay dito sa chapter 13. Irasong nunata bakit siya gumamit ng talinhaga
ay upang maliwanag na makita ang pagkakaiba o ang kaibahan ipadtuman na makagiana na Diyos taana na demonyo. Nata, inatang verse 10 na chapter 13. Kasi chapter 13 verses 1 to 9 ay nikagi ni Yahweh Jesus tatong parable of the sower tumakagi. Although ikarwang mas kaya dangaga nang niya tong to parable of the soils may nung ta apa to klase ng dafo. Kabalin na sa verse 10 nga na, ang sabi diyan, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot si Jesus, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Yatong ikinagina, nung inam mo paga, verse 16, kung nata disciples na ira, subalit mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na taong naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Katang-katamang, tu yawe iray disipulo, tu nagkagyanan ni Jesus, tu si kamu inedang, arikin na, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan, no ipinagkaloob ka na kaging niyawa tanira, niyawa na Yahweh Jesus tanira, kasi katang-katamang tu si Yahweh Jesus inapili ang nagagal nira. Ang Panginoong Jesus ang pumili at tumawag sa kanila. Sito ka do dyan ni Pedro sa inagalan ni Jesus. Gatabebay magtagong maging manango. Tuangi kwa ni Santiago, kwa ni Juan. Si Mateo gata tax booth na magkolekta to tax. Inagalan ni Jesus tumebulu ni sa. Anay karwang pagatu apostoles ira. Yaya napili anang nagagal tanira. Sangaw, tari ka pinilian ni Yahweh Jesus. Ira may kwenta to kinagi ni Yahweh Jesus taweta explanation na taweta parable na trigo anak kaddo tukon na ang nag-aasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Anak ng tao tinutukoy na yaya mismo. Title ni Jesus yatong. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. So, pinilian na ira tumapabilang ta kaharian, iniddan na pagaira, ipinagkaloob sa kanila ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So, makikita natin na ang pundasyon ng mga taong hinirang ng Diyos na pinagkalooban niya ng karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, yan ang unang-unang magpapatunay sa mga tunay na anak ng Diyos sapagkat siya ang tumawag, siya ang pumili at tumawag sa kanila. At siya ang nagkaloob sa kanila
ng karapatang maunawaan ng hiwaga. Yawe ira ikwa, yawe ira ikwenta ni Jesus kantuana na Diyos. Sino ang naghasik sa kanila? Kitanawag, ikinagi ni Jesus. No inatang, taweta, explanation na. Verse 38. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa karian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naggasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. So, sito ay namegafanan na may kwenta to si Yahweh Jesus sinangikwenta tanira. Kabilang sa masama, they belong ta demonyo. Demonyo inangimulatan dira. Yari ka gini Jesus. Kaya na kagyang manawag itong daigdig na tinitirhan natin kasi kagin na yawe ikomang, yawe ikwa, yawe imundo. Oh. Ang bukid ay ang daigdig kun ni Jesus. Ikaya na ipaliwanag ta apostoles ira ta disipulo ira to pinagkalooban niya ng karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa karian ng langit, at ang mga hindi pinagkalooban na ang sabi ni Jesus sa kanila ay maski no makasingang ira landang imatada ngem kadda makasingang, maski no makagimna ira kadda makakomprendi, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila ay naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Yato with description na. So, sito inamegafanan na. Ta origin da. Ari, ang naghasik sa mga tunay na anak ng Diyos ay ang Panginoong Jesus. Ang naghasik sa mga taong hindi mapapabilang sa karian ng Diyos ay ang dyablo. So, ani great contrast na sons of God and sons of perdition, all origin da. Yahweh Jesus inapili ta mapapabilang sa kaharian ng Diyos, at ang naghasik naman sa mapapabilang sa impyerno ay ang demonyo mismo. Yatong manawag to ginagina Yahweh Jesus. Ang may kadua, the second point to great contrast na sons of God and sons of perdition ay pagtupalad. Ang sabi ng Panginoong Yesus dito sa mga taong pinagkalooban ng karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, kunna tarita verse 43. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Sito ay pagadekad da. Sitaw sa ngaw ira kumindag to kagita na bilag. Tari ta papatulan na yamat ang langit. Kaya na kagyang ngaming isinagapya ni Jesus tumapabilang sa kaharian ng kanyang Ama ay sigurado at siguradong makakarating at makakaabot doon sa kaharian ng Diyos, at doon sila magliliwanag na parang araw, sabi ng Panginoong Yesus. Dakal tupad duman na dumapat tupalad na. Iana na Diyos kun ni Jesus ay sigurado matupal tari tapang magurayan na yama, at ang sabi niya ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ngem, yawe ikaddo ira, ani kinagina. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao ang kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. There is weeping and gnashing of teeth, yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Yari to, akal lamang tutan na megafanang ipaddumadda.
ngem imanawag paga to contrast ari padduman na ana nga Dios taana nga demonyo pati ipatupalada ta eternity. Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoong Yesus. Katang naway yato i-extend ang meaning na kasi inexplain na nga na. Inexplain na nga na Yahweh Jesus balingan na may talinghaga. Wala nang mas maliwanag pa na pagpapaliwanag dito kundi ang Panginoong Yesus mismo kasi siya ang nakakaalam tungkol sa pinanggalingan o ugat ng mga pinili at hindi pinili at ang kanilang kahihinatnan ta eternity lukan na si Jesus lamang kayaya inagdafutan langit. Amen. Oh, so manawag yari tanitang yawe trabaho ni Satanas tawe ta nabigbigtang yatong garay igakag na ni Satanas manaral yawe kinagini ako Jesus to magliliwanag sangaw na parang araw sa karya ng kanilang amang mga pinili. Tawe ta magdaggong inatang kagini ako Jesus. Sa nga magdaggong pagalamang name magdaggong pala tumakal lagi na mabunga na trigo iradwa ng kaddo. Ang sabi ng mga utusan batulambing nga na ikaddo ira ani kinagini Yahweh Jesus. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Huwag niyo muna silang bubunutin at baka pati ang mga trigo ay kasamang mabubunot. Hayaan nyo na tumubo at lumago silang pareho. Sapagkat pagdating ng araw ng pag-aani ay makikita naman ang kaibahan ng dalawa. Kamuma baya itago. Ani kaya na kadyang ang trigo na pinagkalooban ng Diyos illustration niya yon para sa mga taong pinili niya na magliliwanag katulad ng araw sa karya ng kanyang ama. Ang trigo na ginamit ng Panginoong Yesus sa talinghaga representative sa mga taong pinili. Kailanman ay hindi pwedeng magiging damo. At ang damo na inihasik ng demonyo, kailanman ay hindi pwedeng magiging trigo. Sapagkat narinig natin maliwanag ang ipinaliwanag ng Panginoong Yesus. Magadde irata tiyempo na pag-aani. Iangheles sangaw ira. Imamasirina. Ikaddo kun na ay futukan na angheles ira. Itabbo data afi. Ngem, fusto to trigo, fusto to anak na Diyos ay umayira, tapapatulan na yamat ang langit at doon magliliwanag sila na parang araw. So napakaliwanag po. Hindi ibig sabihin to masingam mo to manawag ipadduman na fusto to anak na Diyos takang tamaddagbong to tiyempo. Napaka gandang illustration yan ang kaibahan ni Pedro at ni Judas. Si Pedro nagadde ay tapat tagaruli to ni dinay na iyafo to na nitalo. Nugagangay bunakwang tuno na tagaruli inapilyang ay mawawan na nakwang ikapalyag na. Si Pedro bunakwang iololo to nawawan na ikapalyag na. Ngayon, kananawawa. Ni-restore uli niya po Jesus siya nata. Nage na pagagingwa ni Pedro. Ipatalikog na kwa ni Jesus. Kinagi ni Jesus tanisa ay kaya nakaisa na demonyo. Ngayon, di dasal na ka Pedro. Ngayon, si Judas, ito kan na napalyag. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Judas na ni gakag mo, magbibibi ka, mo na kwang. Magbibi ka, mo kwang. Hindi niya sinabi kay Judas na ipinanalangin kita. Ngunit kay Pedro, sinabi niya, ipinanalangin na kita, Pedro. Upang pagdating ng araw na masusubok ka, restoration to message mo ka ni Pedro. Yatong tadday tumanawag to illustration
na padduman na kurug to pinilian na Diyos, to binigyan niya ng karapatan na malaman o ipinagkaloob sa kanya ang karapatang maunawaan ng iwaga tungkol sa kaharian ng langit katulad ni Pedro. Ngem, sa nga mabrulo ira, si Pedro, na disipulo, na apostoles ira, nung sinabi ng Panginoong Yesus na isa sa kanila ang diablo. Masingad da ba? Ammo da ba na apostoles ira to si Judas si tinutukoy na? Awan. Ganon din dito sa trigo at damo. Egay kinagi na Bible scholar tungagan nakaddo to nito inusaniya for Jesus taw ta illustration na kan lamang garay kakuya ibatang naningagan nangem yari nga kaddo kanu almost the same ni itsura na ta trigo. Ya lamang ipaningan mo tapad dumadda na sangaw ibungada. Doon mo ma-identify ang pagkakaiba ng trigo at ng damo. Habang sila ay magkakasama sa field, sa bukid na tinatawag niyang itong mundong ito, hindi mo ma-identify talaga kung sino ba ang anak ng Diyos. Sinisaw makanam mo, Iyafo Jesus. At sino makakakilala sa kanila pagdating ng araw? Ang mga anghel ng Diyos. Kaya, sa third point na gusto kong ibahagi sa inyo, hindi tayo binigyan ng karapatan ng Panginoong Jesus na kilalanin kung sino ang trigo at kung sino ang damo. Kagitanak kinagi. Kanama ba manguli? Ang trigo ay trigo hanggang sa eternity. Ang damo ay magpapatuloy na maging damo hanggang sa eternity. Ang gawain lang natin, ari, sitang, kagita ni Pedro, arong pakurangat ng matagaruli itang paghahabang igitang tautol na davong. Kaya likasta na. Igitang takir na pastor tang siya po Jesus. Ayaway yan na itang i-restore. Conviction to yawa na Holy Spirit tanitang. Tapeno ang nilamang ikingwatang tugatagarulyang ibabawi tang na makikoma itang ta Diyos alawakan na itang uli. Kasi itaba na ikurog to na pilyang yung mga pinagkalooban ng karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ang assurance ng Panginoong Yesus. Sila ay mapupunta sa kaharian ng kanyang Ama at magliliwanag sila na parang araw. Awang to yan na makapanguli tato kasi hindi na-design Iyafo Jesus. So, katangkwang wawaragi ira. Katangkwang to we play as the judge ko danguri. Tumabaling itang to husgado. Tukagitang to yawe kaddo yawe trigo. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na sabihan ang iba na sila ay trigo at ang iba ay damo. Ang nakakaalam lang ay ang Panginoong Jesus, ang anak ng tao na ginagamit niyang title niya, at pagdating ng araw, uutusan niya ang kanyang mga anghel. Sonanni kesim mo na yatong kagim na ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Makikilala at makikilala kung sino ang damo at kung sino ang trigo. Yari ito na nabaling itang to trigo gafuta adlo ni Iyafo Jesus. Tuyaya inapili na nagagalitang ay dayrayaw at tang Iyafo. Takatang Iyapa baling ibagitang to trigo. Remember, sinong naghasik sa trigo? Ang Panginoong Jesus. Sinong naghasik sa damo? Ang diablo. Katangoya kaging to yan si Pastor Noel kadto yatong. Wala tayong karapatan. Amen ang kinagi ng Biblia to niyawa ng Diyos si karapatan tanitang to determinatang kung sino ang damo at kung sino ang trigo. Nito dunia po Jesus yaw. Tapeno tagday ito importante ito ka na Christian ay maiwasan tang maging judgmental.
kan na itang inidlang na Diyos to pakawaya to play that as the judge. No? Kan niyawa yari, tatagday lamang ifuso to judge and a justifier. Iya fu Jesus lamang. Yaya, siya ang tunay na hukom pagdating ng huling araw sapagkat siyang nakakaalam kung sino ang mga tunay na kanyang pinili at tinawag at kung sino ang hindi. Pinaliwanag na niya yan. Kung titignan natin ang chapter 7 ng Mateo, dati nang sinabi ng Panginoong Yesus na hindi lahat ng tatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi, anong sabi niya? Kaya ko bibigang. Pinatang i-Biblia tang page 8. Verse 21, anong sabi? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, ganun din, yari pareho takinigin na chapter 13, sa huling araw, at the end of the age, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kasi ifusto to makakilala, takurog, to anak ng Diyos ay si Jesus mismo. Kasi siya ang pumili at tumawag sa mga magiging tunay na anak ng Diyos. So, since katang mo, katang magbaling to husgado. Let's not play judge because there is only one judge and justifier and that is Jesus Christ. Yayay makanam po. Ikwatang lamang. Patuloy itang. Taweta patuloy ito nagagalan na yakutan itang. Yawayatang lamang kwang. Iti maraming tayo lang. Kahit dawatin tayo makanayon, ti kaasin ni Apo kanya tayo. Kasi habang igitang tautun na ito, maliwait ang paga. Ngayon, binatuman na lamang. Kilala na itang ng Diyos. Amam muna itang. Ang nakagin ni Jesus. Amam muna ifus na tukukwa na. Anay kukwa na ira. Ay iyate na tapagpatulan na iyan. So, ulit ko kagyang, tapeno katang makatamang. A great contrast on lutakal manawag tupad duman na ana na Diyos, na ana na demonyo. Olo tang aming nagkafanad da. May kadwa, ipatupalad da. May katallo, may kafuta katang amu. Kung sini kaddo, sini i-trigo, katang maging judgmental. Basta ilayagayatang lamang ni Ebanghelyo. I-Diyos mabamakanam mo. No sini pinilian na to iray maresponde. Kagitana ni pagagal na ka ni Pedro. Tumutul ka mo niya kang. Tapabalingat ta ka mo to fishers of men. Awang na to aro to rasong. Pinanawad dahil sigida ilambat da. Sinugtul ni Rakwa ni Jesus. Kataw ko na kwa ni Mateo. Pinanawan na i-tax booth na. Sinugtul kwa ni Jesus. Oras to pinilian na ka ng Diyos. Ay kamuyari sisti. I-allo na to magagal ko. Megafu. Taam mo na. No sinni, pangyawakan na, taanlok na. Pagdasalita. Lord, lubos kaming nagpapasalamat at patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon, sa kadakilaan ng iyong pagkakakilala sa bawat isa sa amin. Tunay, Lord, na hindi kami ang hukom. Hindi niyo kami binigyan ng karapatan na kilalanin kung sino ang trigo at kung sino ang damo. Bagkus ikaw na aming Panginoon ang nakakaalam sa lahat. Kami lang po ay umaasang lubos
na sa iyong dakilang awa ayon sa iyong mga salita ay you adopted us to yourself by Jesus Christ upang kami ay naging mga anak mo. Inaamin namin, Lord, na marami kaming kahinaan. Marami kaming pagkukulang. Hindi po namin maitatanggihan sa iyong harapan. Ngunit patuloy kami na maghahangad, na mamuhay, na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Tulungan mo kami. Palakasin mo kami sa aming mga kahinaan. Ilato na kami afo. The trials na meron patuloy. Sapagkat sa iyo lang kami umaasa. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na nakakasaliksik sa laman ng aming mga puso at isipan. Ikaw lang, Panginoon, ang pwedeng magpabago ng aming mga puso. Ikaw lang ang may kapangyarihan to regenerate a dead soul, a dead heart. Ikaw lang ang may kakayahan na magtatanggal ng pusong bato at papalitan mo ng pusong laman na tunay na iyong binago. Ito po ang aming inaasahan sa iyo at wala kaming ibang magagawa kundi hilingin lang ang iyong awa, your grace and your mercy, O Lord. Pagpalain mo ang mensahe sa puso ng bawat isa sa amin na ito'y mananahan sa amin, sa aming kaloob-looban, Panginoon, ng matagal upang sa ganon ay magagamit namin habang kami po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito na naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Pinadakila at pinapapupurihan ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mabalo pastor ta kikasta to imuti pinangipalakpa ta ni espiritu ang bubog ng laho. Mabalo ta pangyusan ay yahutan ni ko to mensahe sa para ta disipulo irang magkina ana saltak ay sasanta. Ako sa mga taruba mo nakapumag. Mamay kami ang mga balabalo ang mga ta. Yaw Lord tani kami to ubo na naging namin ama. Ay imulang ama. Taputo nakatagitati ito pinagkunari. Masiyang ama ta. Inagagaw ama tapatuloy na ama. Magbalo ka pa ama tatabang ira to iyangin na kami ama ta nawang ka. Kasi ko alam ama, imananggal amatan ni kami, na makatulog kami amatan ni kau, tagay ka, nga mangilisi o di rayo ama, taptendison erang narubangan yan. Kundi ka pa amate, blessing erang amate, nagpupo amatan ni kau. Sabi naman na amatsi po mi, to magitoli, tumabagong atagong amatan ni kau. Alaw sa mo ama, ana bensyo kami harayo ka tayo ito sa bitan ng ganaya ko Jesus.
His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Let my soul join the one that never ends, because He lives. I was dead in a grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. I'm alive because He lives. Let my soul join the one that never ends, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. Every fear is gone. I know He holds my life, my future in His I'm alive because He lives. Let my soul join the one that never ends, because He lives. Because He Hello po sa inyong lahat. Nagulat yung tatay ko, hindi siya informed. Pero, kaninang 7 a.m., kung napansin nyo yung page natin, may post na this day is our, we celebrate our Pastor's Appreciation Day. So, ngayong araw na to, through sa paggamit niya kila EJ at Kuya, we have a simple gift sa apat na pastors natin dito sa Grace Bible Church. Tinatawag ko po yung mga pastors natin dyan sa harap at pinapabigay po ni EJ at Kuya June. Kay Pastor Noel. Diyan po muna kayo. Kay Pastor Ronnie. Na-surprise yung mga pastors natin. Kay Pastor Willie. At tsaka kay Pastor Aris. Isogon. So, ayun po, mabalabalo kami ta Diyos ta Life No Pastors Mita Grace Bible Church. Wait lang, picture. Kasi may kulay sila. Urong pa po dito. Para ano? Yan. 1, 2, 3. Isa pa po.
Wait lang. 1, 2, 3. Okay. Oh. Okay. Amen. Balo na pagitulo ni kami. Balo. So, ano balo? Panatag itang namin, isaratan ko sa lipatarata ito. Diyos mi nga makapangwa, makawaya sa namin. Diyos nga masanto, nerulay. Awan to kagitang. Siko Diyos nga makanamutang namin nga ganun. Siko iyafu nga mamaguray. Iganog ay mesim mo, sigong tamapya nga uren mo. Mamakatalo kami niko. Patuloy kami magdayrayaw tan niko. Tatyempo to makas tatagay na pami ono ari. Tatyempo to masikap kami ono makafi kami. Dayawan mi kama. Tatyempo to makas sa gawagawayam mi ono marake. Dayawan mi ka. Tatyempo na kay gana ono kawan na tani kami. Dayawan mi ka. Kami magimbang mamakatalo niko. Kami magimbang magiddanamata ang loob mo afutan ni kami. Tas ikaw ipatolay mo. I-Holy Spirit, iinamo. Kami makapatolay, orayo kami tanito. Gigkitobi afu. Tutaratarong na kami namin, Lord. Especially pangatak na enemy. Trabaho na sipo, tapatolay. Ikikidomi, futong takal to allo mo tapakapanguang. Ay yego na kami di ama. Palugbangan na kami kapat at takataki. Especially yung rawawaragi mi, tumagawag to korum. Sinilamang tani kami, masingam mo ako. Tuway kay mataki, taparte ng paggimi, o ano makafi. Tas ikaw lagun na maro, tani kami. Itukal mo bifu. Ipanguruntan ni kami ama. Ikikidom ito patuloy na kami padakan lang. Tan espirituang to patuloy. Ipagfungan na kami bifu. Pagfunga to aliram mo. Ipagfunga na Espiritu Santo ay manawag ka rito masingang tapatolay mi. Takada momento, takada aggaw ama. Tawan to tanakwang to karagatam mi. Anarikon na simmi to nipengyaw nga pagkaragata futo mi. Madayaw ka, Lord, to glorify you in everything we do. Talibagon na kami lang, talibagong fukada ka. Para kamu ta futumi, ipagkaraga, utumutul ta urem kanayo. Mamarulo ta urem kanayo. Mas kita tiyempo tumesid dukal kami, awato tanakwang, kapag kita na mami, nukan na ipangembing mo ni kami. Because it's not our all of you. Imangyate ni kami talangi. Nukan na igafu mo ni kami. Tagitagpa na Yafo Jesus. Tawan tumakaway yan makagaru ni kami. Talimana. Natalimana yan. Mapalo tato mo. Idasal ko ka pa Lord. Iwa maragi mira. Tigata abroad. Tutaratarungan mo ira. Ufunam mo ira matolay. Tumutul na dalan na katunungan mo, afu. Iadde mo bi, Lord. Ipakapangwam nga matrabaho para takwani. Liam, i-share to Ana, di Sister Lori. To ange, kapatag gawagawayan ni Bella. Kay health condition na, ikunore, siko imahanong mo. Ipakimanlo ko ka pa, Lord. Yawe ira madagong ma-review. To Ana ni Taweta. Maranaw, ka Grace Bible Church. To pufunga mo bira, magprepara para taagaw na examination da. Ira talo ako, si Jaymar, si Kleng, si Vanessa. Idasal ko ka pa ama. To i-prepare mo ira tumapya. Gamaba afu.
Resulta na exam da, idana mong ano. Kasi ko lang makaway ya, mangyawa to favor tan nila. Ikiddo ka pa Lord, dewe ira nakabaling na. Ay titutul mo bi ira, idam mo ira to trabaho. Tukad na mapagurayang, inespiritu ang to patolay da. Sustilim mo ira. Ikiddo ka pa Lord, ipangigrant mo, takid dawang mi, to pati in membro na familia ira. Ay to paliaran mo ira. Tiyangin ira, magipatayrayaw, tani kami, taway tayo para mo ti lugar. Sustinin na kami di namin. Magbalo, mafutan ni pagagal mo ni kami, kung balik kami to doro mo, bendisyon nga mo bi. Ngaming ni pastor sila sa mga agaw, kakalamang to si kami. Ngayon ngaming ni pastor sa pinilihan mo to usam mo, nga mangikagita urem. Mangilayagaya, takurog tumayan na uwobog mo. Bendisyongan na kami, pasikanan na kami, tarongan na kami, iego na kami, ufunan na kami. Tumakwami, trabaho mi. Tumakapangyawa kami kanayon, tudayo, ang kay kakuhan. Tarongan mo gapay, senior citizen, Sirataweta, Iglesia, especially tagawagaway yata. Panuwang mo dito, imam mo, ipatolay na kadatad din ni kami. Urong mo bi si Sister Mylene, urong mo bi si Afugda, mataki na. Tuwagay, tas sinilamang pag tumataki ni kami, ito kami mafuya, ingaganda, kari Lord, to urong mo. Sustinin mo. Dasal ko ka pa Lord, to ipagawa mo bi, iapit na wawaragi ira. Especially yan ay inabasa, ira yung mangida, norang ang kamugari itulog, tumadaral afu. Ngayon, magadabdaga pa, iban na banagda, gafuta ang loob. Magbalo, Ama, kumay kami nga na po, patuloy kami magigda naman ikaw, tangalang mo bi, away, wawaragi mira, tulupi, pagkat di sinabi, pagrowa mo bi, yung ministry tayo, at pangirolo ni Pastor Willie, ni Pastor Oni, si Brad Ebo, nagkaroon ang pagkatuting, membro ng team tumoy ka na ito. Maraya-rayaw ka, Ama, ideklarami, to si Kaw Diyos, dito kami, ta si Koy Onlo, naginto ni kami. Ufunan na kami, magtolay para tatayo. Tagitawag ng aming yaw ni ko, tangagan ni Jesus, gaya ko niya.